Magandang gabi po. Ako si Ma'am Rose. Muli ay nandito para paglingkuran ko kayo. Akin pong entertain si Carla na taga Tarlac. Ito po ang kanyang PM sa akin. Pagka nagka-anxiety ako, Dok, ay parang natitrigger yung acid ko. Tapos yung heart ko, naninikip ang dibdib ko po. Ano po ba dapat kong gawin dito? Alam mo yung stress na sanhi ng anxiety, apektado yung contraction doon sa esophagus. Yung esophagus, ito yung dinadaanan ng pagkain mula sa bibig mo, nilunok mo, bago pumunta sa tiyan, dadaan ito sa esophagus. Na pagka ito po dumaan ng pagkain doon sa esophagus, nagkakaroon po ng contraction. Nagiging irregular ang contraction, nagiging dahilan ito ng reflux. Finally, pagka masyado kong nagkakaroon ng high stress anxiety level mo, tumataas yung production ng stomach acid. Pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso, para marami kayong matutuhan tungkol dito sa anxiety na titrigger po yung acid reflux. Ganon din po sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede nyo po itong i-click yung follow, like, and share. Ganon din sa aking Rear at TikTok. Ngayon po, parang marami tayong matulungan at malaganap yung ating programang Patnubay sa Kalusugan sa Facebook at saka dito sa ating TikTok. Totoo po na ang anxiety nakaka-trigger po ng acid reflux. Pagka masyado kang balisa, di ka mapalagay, ang katawan natin ay nagre-release siya ng hormone, cortisol, and adrenaline. Itong hormone na to ay ang production mo ng stomach acid ay nakakapagpa-relax dun sa lower esophageal sphincter. Ito yung valve na nagse-separate from the stomach dun sa esophagus. Inaalaw po yung stomach acid na mag-back up, bumabalik sa esophagus. Kaya nagkakaroon ka ng acid reflux. Kaya kapag na-stress ka, yung valve pagitan ng stomach at esophagus bumubuka. Kaya yung acid dun sa tiyan bumabalik sa esophagus. Kaya yung acid reflux, apektado yung puso mo. Nagkaka-chest pain ka dahil yung ito pong stomach acid na to, naiirita yung esophagus na nagkoko sa esophagus na parang magkakaroon ng spasm, pinupulikat. Kaya sanhi ito ng chest pain. Yung ganun din yung heart palpitation. Kapag umakyat yung acid mula sa tiyan papunta sa esophagus, nagkakaroon ka ng mabilis na pintig ng puso mo. Ito'y sanhi ng stomach acid dahil sa naiirita yung vagus nerve. Ito yung nerve na kumokontrol sa heart rate mo. Ito'y apektado ng acid. Yung coronary artery spasm, yung acid reflux, natitrigger po kasi yung coronary artery spasm, ito yung temporary contraction ng daluyan ng dugo na nare-reduce yung blood flow sa heart mo at saka po nag-i-increase ang panganib sa heart attack. Kaya pagka meron kang anxiety at saka acid reflux, importante na kausapin mo yung doktor mo para ma-manage yung anxiety at acid reflux mo para ma-reduce yung panganib sa heart problem. Ang severity po ng heartburn, nagkakaroon ka ng burning sensation sa dibdib mo, sa likod ng breastbone mo. Tapos yung burning pain na yan, umaakyat sa lalamunan mo. Kaya nagkakaroon ka ng mapait na panlasa sa bibig mo. Ito pong vitamin C at Super B complex, nakakatulong ito sa acid reflux kasi ang vitamin C nakaka-reduce ito ng inflammation. Ito'y powerful antioxidant, ma-reduce ang inflammation sa esophagus at stomach. Ang inflammation nakaka-irita sa esophagus at stomach at susceptible sa acid reflux. At ang vitamin C po nagpapalakas ng ating immune system.
Importante, protektahan ka panlaban sa infection. Kasama po nung panlaban sa H. pylori infection. Ang H. pylori infection, ito yung common cause ng stomach ulcer na natitrigger yung acid reflux mo. Ang vitamin C at saka Super B complex, tumutulong para ma-improve ang digestion at saka po yung para sa ganun, makatulong po ito para makapatay ng mga harmful bacteria sa tiyan natin. Ang Super B complex ay tsaka vitamin C nare-reduce yung stress. Ito'y napakahalaga sa production ng hormone na panlaban sa stress. Pag ang katawan mo under stress, nagpo-produce ka ng stress hormone na cortisol at adrenaline na lalo pong nakaka-trigger ng acid reflux mo. Kaya ngayon, ito pong vitamin C at Super B complex nakakatulong para ma-reduce ang acid reflux. Kaya, importante po yung vitamin B complex sa digestion, tumutulong sa pag-breakdown ng carbohydrates, protein, and fats para makapag-produce ng enzyme essential for digestion. Na-improve ang digestion mo, na-reduce yung amount ng time na ang pagkain mag-spend sa stomach mo, kaya marireduce yung acid reflux mo. Available to sa patnubay, no? May mga home remedies po para malabanan yung bang panlaban sa stress, nakaka-trigger ng acid reflux, no? Kaya para ma-prevent yun, ay kailangan may mga certain na pagkain at inumin nakaka-trigger nun ng reflux at saka ng heartburn. Itong mga pagkain na to ay dapat merong specific na pagkain na hindi mo hiyang. Dapat gumawa ka ng food diary. Kung kinain mo to, nag-cause ng symptoms, dapat ma-identify mo. Tapos iwasan mo na yung pagkain na yon. Halimbawa, pag kumain ka ng may kamatis o kaya kung merong maanghang, anything pagkain na nairita ka, iwasan mo na yon, yung pagkain na yon, o kaya anumang inumin. Yan ang dapat mong gawin. Pangalawa, pagkatapos mong kumain, huwag kang hihiga, no? Right after eating, iwasan mong humiga. Kasi pagka humiga ka, yung pagkain ay pwedeng bumalik yan sa iyong sikmura. Kailangan 2 to 3 hours muna pagkatapos mong kumain doon ka humiga. Kaya alas 6 kumain ka na, 7, 8, 9 o'clock o kaya 10 o'clock, pwede ka na humiga. Kailangan iwasan mong kumain ng madami at mabilis. Iwasan mo yung overeating at saka yung mabilis kumain. Kasi ito pong LES, yung pong esophageal sphincter muscle na to, ito isang parang ring muscle valve ito, na ito po ay pag meron kang large amount of food sa stomach mo, magkakaroon ng pressure dun sa valve at yung stomach acid mo ay pwedeng umakyat. Kaya nagkukos ito ng acid reflux at saka heartburn. Dapat matuto kang mag-relax, mag-meditate, or kalmante ka. Kasi pagka na-stress ka, nag-worry ka, nabalisa ka, nagalit ka, nainis ka, nagalala ka, natitrigger yung acid reflux mo. Kailangan meron kang 8 hours na mahabang tulog. Kasi pag well-rested ang body mo, ay nakokontrol mo yung acid reflux. Tsaka iwasan mo ang magpataba. Kasi yung extra weight, pag makapalang bilbil mo sa tiyan, nagkakaroon ng pressure sa stomach. Kaya mataas ang panganib, magkaroon ka ng acid reflux at heartburn. At least kumain ka ng balanced diet at meron kang 30 minutes exercise every day para ma-maintain mo yung healthy weight mo at mag-lose ka ng weight. Iwasan mong mag-exercise na sa gabing-gabi na. Nakaka-trigger ng acid reflux yan kasi ang exercise, tumatas yung stomach acid production mo at saka yung bulb na nagse-separate sa tiyan at esophagus mo ay nare-relax, no? Kaya nagbaback up yung acid sa esophagus mo.
recommended po at least mga 2 to 3 hours after eating before exercising. Yan. Ngayon, bigyan mo ng enough time na matunaw ang pagkain mo bago ka mag-exercise. Kasi pag may laman ng tiyan mo, may panganib na magkaroon ka ng acid reflux. Kaya pag nag-exercise ka sa gabi, importante huwag kang kakain ng marami. Kumain ka ng mga pagkain na hindi matataba o masisebo. Kaya pagka meron kang acid reflux, minom ka ng tubig before, during, and after exercise. Iwasan mo mag-exercise ng vigorously. Iba kasi ang sobrang exercise, nagkakaroon ng pressure sa tiyan, at kaya iwasan mo yung sit-up at saka crunches. At pagka naka-experience ka ng acid reflux habang nag-exercise ka, tumigil ka muna at magpahinga ka. Inulit ko po itong ating calcium magnesium with zinc na may vitamin D. Important nutrient ito pag mamanage ng acid reflux mo. Ang calcium nakaka-neutralize ng stomach acid at nare-reduce yung simptoma ng acid reflux. Importante din ito sa kalusugan ng ating buto. Ang magnesium nag-i-improve yung function ng bulb na nagse-separate sa stomach from the esophagus. Pagka very strong yung bulb na yon, napiprevent yung stomach acid na mag-back up sa esophagus na nagkukos ng acid reflux. Kaya yung calcium magnesium, importante yan sa muscle relaxation, nakakatulong ma-reduce ang stress at anxiety, na ito yung common nagtitrigger sa acid reflux. Ang zinc, ito yung importante sa production ng stomach acid. Pag meron kang enough zinc, you can help to maintain healthy level ng stomach acid mo, tumutulong para ma-reduce ang panganib sa acid reflux. Kaya ang zinc, importante yan sa immune function, importante ito sa overall health and well-being. Kung gusto yung magpa-deliver nitong mga supplement natin na to, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page. Meron din pong vitamin D, yung ating calcium, magnesium with zinc and vitamin D. Importante po ang vitamin D ayon sa pag-aaral. Pag nag-take ka ng calcium, magnesium with zinc at vitamin D supplement, nare-reduce yung symptoms ng acid reflux, Kaya mag-take ka nito, very effective ito. At saka po yung ayon din sa pag-aaral, nare-reduce ang symptoms ng acid reflux, lalo na po kung meron kang H. pylori infection, Ang mga tips pa na para makatulong, mapigilan yung stress, nakaka-trigger ng acid reflux and chest pain. Kung hihiga ka, itaas mo yung ulo mo. Elevate mo yung ulo mo. Kailangan yung ulo mo tsaka chest mo higher than your feet para ma-prevent yung acid umakyat sa esophagus mo. Itaas mo yung pinaka-head ng bed mo. Pwedeng maglagay ka ng blocks underneath the bed post, or gumamit ka ng foam wedge. Ilagay mo yan ang pinakaunan mo, Yan ang dapat mong gawin. I-adjust mo yung sleep position mo. Kaya maganda matulog ka on your left side. Ito'y nakakalimit ito ng stomach acid reflux. Magsuot ka lang ng maluwag na damit. Huwag kang magsusuot ng mga tight-fitting belt, clothing. Nagkakaroon ng pressure ito sa stomach mo, nagko-contribute ng acid reflux. Pwede mong pahiran ng crystal oil. Ito po yung ating essential oil na nabibili sa Patnubay. Ito'y concentrated plant extract. Nakaka-reduce ito ng anxiety, nagpo-promote ng relaxation. Ipahid mo lang yan sa dibdib mo, sa lalamunan mo, sa sikmura mo, at sa noo mo. Nakaka-reduce ito ng pain at inflammation sa mga arthritis at muscular pain. Nag-i-improve yung sleep quality mo, nare-relieve yung dizziness and headache. Nakaka-clear ito ng congestion, nag-i-improve ng respiratory health. Kaya natural remedy ito sa shoulder pain. Pag napasok na untog ka, para hindi ka mabukulan, pahiran mo ng crystal oil. May pangkalmanting effect ito, nakaka-relieve ito ng kabag, nakaka-relieve ng gas and bloating, stomach cramps,
nausea, and vomiting. Di ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo to sa balat mo, kaya iwas dengue. Available yan sa patnubay. Ngayon po, para maiwasan yung acid reflux, stop smoking kung naninigarilyo ka. Ang pagkukwit ng paninigarilyo, nare-reduce yung frequency and severity ng acid reflux. Di ba kasi yung iba, kaya sila nagsisigarilyo dahil under stress sila. Kaya natitrigger yung acid reflux mo. Ayan, avoid smoking. Pagka iwasan mong magbuhat ng mabigat, iwasan mo yung yumuyuko ka after eating, babalik yung pagkain mo. Iwasan mo yung caffeine and alcohol. Yung caffeine and alcohol, nakaka-relax ng bulb, nag-i-increase yung stomach acid production mo. Kaya po, general tips, ang Romhem remedies para ma-relieve yan, merong over-the-counter na antacid. Ito'y reseta na pwede mo kang humingi ng payo sa doktor mo. May mga antacid tulad ng TAMS. Nakaka-neutralize ng stomach acid, nare-relieve yung acid reflux symptoms mo. O kaya yung H2 blocker, tulad ng Santax, ito'y medication, nare-reduce yung stomach acid production. Yung proton pump inhibitors, yung omeprazole, pantoprazole, ito yung mga stronger type ng medication, nare-reduce yung stomach acid production, humingi po kayo ng reseta ng doktor mo dito. Ang activated charcoal po natin, ito ay substance na nagtitreat ng acid reflux. Ito ay nag-absorb ng stomach acid, nare-reduce ang simptoma ng acid reflux. Activated charcoal po, very effective sa pa-reduce ng frequency ng acid reflux episode. Kaya mag-take an activated charcoal, maaring 2 hours before eating or 2 hours after eating. Any time of the day. Once a day lang yan. Iwasan mong mag-take ng activated charcoal with other medication, nakakapigil ng absorption yon. Tsaka pag uminom ka ng activated charcoal, see to it, nainom ka ng 1 hanggang 2 basong tubig, maram ka iwas ka sa constipation. Alam mo yung pong omega-3 fatty acid ay nire-recommenda para ma-manage yung acid reflux mo. Ito pong itong omega-3 fatty acid, nakaka-reduce ito ng inflammation at ito rin po ang omega-3 fatty acid, nakaka-relieve ng acid reflux symptoms. Nare-reduce yung inflammation sa esophagus and stomach, yung nakakapigil ng iritasyon sa esophagus. At kasi pag meron pong irritation sa esophagus and stomach, susceptible sa acid reflux. Kaya yung omega-3, nakakapagpalakas ito ng bulb na nagse-separate sa tiyan mo from the esophagus. Kaya pag very strong yung bulb na yon, napiprevent ng stomach acid na umakyat sa esophagus na nagkukos ng acid reflux, no? Kung magpapadeliver po kayo ng ating mga product, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo po kung ano yung order ninyo, bigay mo yung pangalan, address, at cellphone number ninyo para pa-deliver po natin sa LBC, cash on delivery ito, at i-charge po sa inyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts. 1 Peter 4:7, malapit na ang wakas ng lahat ng bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo at mapanatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Higit sa lahat, ang magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay nagpapapawi ng maraming kasalanan. Kaya nga po, whenever na tayo po ay meron tayong action na hindi kaaya-aya, hindi po excuse yung bad behavior na yon. Kailangan ang ating ginagawa tama sa mata ng Diyos. Ang katotohanan, ang sabi, we can do all things to Christ to strengthen us. Meron tayong ability to live a godly life, exercise discipline and self-control. Kaya ang pagpili ay nasa atin. Kung nais natin merong victory over selfish desire, mag-practice tayo ng self-control, i-reflect natin ang character ng Diyos. Kaya nga po, itong magandang desisyon na sabi, di ba ang sabi ni David
sa Psalms 23, lead me in the path of righteousness for your name's sake. Lagi nating sabihin na idalin tayo ng Diyos sa isang matuwid na daan. Mabuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at sabihin natin sa Kanya, God, Father God, give me a clean heart and right spirit within me. Magandang gabi po, nawa po pagpapala patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.